iba, anong ginagawa nila? Ayun, niluluhuran. Which is pwede dahil yun Bakit ay kailangan natin luhuran? ayun, utos rin po. Ginawa rin po ni Propeta Josue yun. Pero I am Catholic, I am the Lord, I am the gospel, I am the light. pero dito wala. Wala, hindi na sunog dito. Yung kailangan isa. Yung sunog. Kasi si Talaga? Mamaya kayo. Ami biyan. Matutulog. Yung isang Mga ano po kami, mga Katoliko po. Uy, minsan niya, antin nga kayo sa amin. Saan po? Yan sa may, ano yung 7-Eleven ng church doon. Yung mga ano po ba? INC, born again? born again. Born again yun. Born again. Wala po ba kayong duda sa ano? Pananampalatayang Katoliko? Ha? Sa Katoliko po, wala po ba kayong balak bumalik? Eh, syempre, galing kami sa Katoliko. Para din siyang Katoliko. Kaya lang, hindi sila naniniwala sa mga... Sige po. Pwede ko rin po kayong paliwanagan ngayon para Sige. sharing po tayo. Sige. Dahan-dahan. Kasi, Okay. ayan, importante. Kasi ako, Katoliko rin kami. Ayan, di ba, Bunso? Katoliko rin kami. Bumalik na ako Katoliko yun. Kaya ang ano namin, syempre, sila na, di ba, ang ano niya si Jesus? Opo. Di ba, yung Katoliko? Opo. O, ganun din sila. Kasi, di ba sa iglesia, ang ano nila, yung kumbaga, yung ama. Opo yun. Diba? Tayo sa Katoliko, yung mag-ama. Di ba, ang pinaka-ano natin kasi, Espiritu Santo, di ba? Tama. O, di ba? Ngayon, may tanong po ba kayo? Kasi baka may duda po kayo sa Catholic Church. Wala naman, kasi galing naman kami doon. Yung sa mga rebulto. Yan. Oo, Naniniwala alam pa rin ko po na kayo? yun. Kasi yun naman talaga, di ba, pang, kumbaga, imahe lang. Tama. Yun lang naman yun. Kaya lang, syempre, kami kasi, parang, kasi ang Katoliko tulad nun, di ba? Tayo, lagi na punta tayong landayan. Sa ano? Ngunit, sino nakikita mo? Pag nagpupunta ng landayan, anong ginagawa ng tao? Sacred image. Kasi ano yun, kaya meron tayong mga sacred image na pinupuntahan, utos. Nasa first, basa po tayo. Nasa 1 Thessalonians 5:21 hanggang verse 22. Subukin nyo ang lahat ng bagay. Ngayon, kaya tayo pumupunta kada halang araw because of the apostolic tradition. Ngayon, yung apostolic tradition, itinuro ni Cristo sa mga apostol na hanggang ngayon nanatili. Oo. Nasa 3:6 of 2 Thessalonians. At isa doon, yung utos niya na maglagay ng mga rebulto sa templo. Oh, rebulto. nasa- Pero yung iba, anong ginagawa nila? Ayun, niluluhuran. Diba? Which is pwede dahil yun Bakit ay kailangan natin luhuran? ayun, utos rin po. Ginawa rin po ni Propeta Josue yun to respect. Nasa 7:6 ng Josue ang sabi, at hinapak ni Josue ang kanyang damit at nagpatira pa. Hanapin ko sa Bible. Sige, may Bible ka ba? Hindi Bible ako. Yan. Kasi kailangan, kasi ang Katoliko lang po kasi Kasi alam mo, ang nakita namin kasi. Tulad nun, pinaliwanag. Sige, tanong lang po kayo ng mga Tulad mali sa Katoliko. di ba, katulad nyo, pupunta kayo sa Sandayan. Alandayan. Di ba? Makita mo yung mga tao nasa tabi-tabi lang. Oo. Hindi dumidiretso, di ba? Ngayon, wala naman po tayong problema sa mga membro. Dahil dun sa mga first century Christians, marami na rin po ganun. Ibig sabihin ba nun, mali na rin po yung pinangangasiwaan ni Kristo. Kasi meron pang natutulog sa taas, nakakatulog. Pero ano mas maganda yun? Hindi pumapasok sa Makipagbati ka nga sa pastor na. Bakit napunta po ba dito? Nagba-Bible study kami. Ayun, pwede po ma-invitahan nyo. Oo. Kasi mahal ko po kasi yung pagre-relihiyon, kaluluwa po kasi yung Kasi tayong mga Katoliko, tayo lang ang one holy apostolic Catholic Church na tinayo ni Kristo. Hindi po ba kayo ma-Bible study ngayon? Ganon? Sige. Sige. Ngayon, Ay, wala. magaling yan. Ang topic natin ay ang tunay na relihiyon na ikaligtas ayon sa Biblia. Ngayon, wala nang ibang tinayo si Kristo at ang Diyos, kundi ang iglesia. Hindi iglesia ni Kristo. Hindi, alam ko na yun. Dahil yon tinayo ni Mr. Manalo noong 1914, matanda pa ang Betchin. Hindi Pero, ang iglesia, hindi naman sinabi iglesia, yung mismong Tama po. simbahan. Hindi tao. Diba mga tao yun? Is a congregate of people that worshiping Christ and follow the commandment of Christ. And one of the commandment of Christ, yung maglagay ka ng rebulto sa templo. Utos mo yan. Bible study tayo. Buksan mo yung video Bible natin. Ngayon, sabi sa ikalawang kronika 3:10, ang sabi,
At sa kabanal-banalang bahay, unang kronika, ayan, Bible study na tayo. Unang kronika, saan ang unang kronika? Ito, unang kronika 3:10. Ang sabi, ayan, nasaan yun? Dalawang kronika. Dalawang kronika. Second kronika. Ayan ito. Dalawang kronika. Galing naman. Jesus. Na hindi ko pa nakukuha. Ayan. At sa kabanal-banalang bahay o sa templo, sa simbahan, ay gumawa siya ng dalawang kerubin na gawang nilarawan at binalot nila sa ginto. Ibig sabihin, yung templo pala dapat ng Diyos o kabanal-banalang bahay, which is doon dapat tayo nagkakatipon gaya ng simbahan, meron pala dapat na larawan. Ngayon, hindi lang ito inutos sa lumang tipan. Inutos din to kay Haring Solomon, na isa sa pinakamatalinong tao na kinasangkapan ng Diyos. Nasa unang hari, sa 6:29, ang sinasabi. Galing mo sumaulo, ha? Unang hari. Nasaan ang unang hari? Di ko na mabasa. Unang hari. Galing mo kulay, no? Sa Dinownload niya lang yun. sa apps lang po yan. Hindi ko dala yung yung Biblia eh. Ganda, mag-Bible study tayo dito eh. Unang hari ito. Sa 6:29. Ito sabi. Sa 29. Ayan. Ayan. At kanyang inukitan ang lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan ng mga kerubin. Ibig sabihin ng kerubin, mga anghel. O therefore, doon pala sa templo ng Diyos o sa kabanal-banalang bahay niya, dapat umukit ng larawan. Sino nag-utos? Ang Diyos. Ngayon, ang ginagawa ng mga protestante, kung kayo magagalit, gaya ng Baptist, sabi kasi Exodus, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ba't kayong mga Katoliko gumagawa? Out of context po sila doon. Dahil yung tinutukoy na huwag kang gagawa sa Hebrew, kasi importante malaman natin yung konteksto ng Biblia. Sa Hebrew, ang nakalagay doon, pisel. At ibig sabihin ng pisel, yung mga Diyos-Diyosan sa Israel. Ano ba yung definition ng Diyos-Diyosan sa Biblia? Sabi sa 8:4 ng unang Korinto, yung mga bagay na hindi totoo. Si Kristo po ba totoo? Totoo. Hindi Diyos-Diyosan si Kristo. Si Maria, totoo. Nasa Biblia, ina ni Jesus. Kaya yun ang inaano nila. Ayun. Ngayon, utos ba na gumawa? Utos. Ngayon, totoo pala si Kristo, therefore, hindi Diyos-Diyosan si Kristo. Ibig sabihin, ang sinasamba ng Catholic Church ay si Kristo, ang Ama, at ang Espiritu Santo, which is the Trinity. Sa 7 G's ng Apokalipsis, sa The New Living Bible, ang nakalagay, Trinity. Ngayon, ba't yung mga larawan? Ngayon pala yung gagawa. Dalawa ho kasi ang bulto sa Biblia. Isang pisel, which is yung bawal paggawa ng Diyos sa 5:7 ng Deuteronomio hanggang 26 hanggang 5 ng Exodo, at isang mezabe. Yung mezabe, sa 19 hanggang 21 ng Isaias, yun yung pwedeng gawin. Kaya meron tayo sa templo natin para sambahin. Walang aral ho ang Catholic Church na gaya ng ibinibintang ng mga protestante o mga tumalikod na sumasamba tayo sa ribulto. Kaya tayo lumuluhod to respect gaya ng ginawa ni Propeta Josue. Si Josue, alagad ng Diyos yun. Sabi, kasi iba ngayon ang inaano nga ng mga tao eh. Ayun na. Tulad ng pagpupuno. Dati kasi ganun ako eh. Pupunas-punas, diba? Ngayon wala po tayong diba mga ganun? Makukulit lang Kasi po talaga hindi, yung natin. kumbaga, syempre, ako kasi, kumbaga napaliwanagan lang ako sa born again. Kasi yung, wala naman kasing Katolik na nagpapaliwanag ng ganyan, diba? Ngayon. At mga Katolik na mga pare. Ayan, nandito na po kami. Papaliwanag namin sa inyo para kayo maligaw. Kasi ngayon, kaya tayo mayroong mga ribulto, kaya natin iluluhuran o respect. Dahil hindi lahat na ibig sabihin ng pagluhod ay pagsamba. Dalawang klase yan. Dalawa lang ring klase ang pagsambang tinutukoy sa Biblia. Isang adoration at isang veneration. Yung veneration, wala akong masama doon. Gaya ng ginawa ng hari kay Propeta Daniel to clarify na kaya niya niluhuran si Daniel para papurihan yung Diyos na nasa taas. Sa 2:46-47 ng Daniel. Ngayon, kaya tayo mayroong mga sacred image dahil utos ng Diyos. Kaya nating niluluhuran dahil to respect. Nasa 7:6 ng Josue. Ang sabi, hinipak ni Josue ang kanyang damit at nagpatirba sa kaban ng tipan. At yung kaban ng tipan, ang utos ng mga apostol doon na ipinatuloy ni Kristo, sa 9:5 ng Hebreo, mayroon dalawang inanyuan na larawan. Huwag palang luluhod sa larawang inanyuan. Bakit si Propeta Josue lumuhod? Para ba sumamba? Hindi. Para irespeto. Ngayon, ba't yung pinuprosesyon mga Katoliko? Bawal yan. Biblical. Nasa sa isa ng Josue. Si Propeta Josue, matapos niyang luhuran ang kaban ng tipan, ipinrosesyon niya. May pakakak pa, may trompeta pa.
Therefore, yung mga paratang ng mga protestante na ang Katoliko daw sumamba sa Biblia, sumamba sa rebulto, naglilingkod sa Kasi ganun rebulto. yung mga tao, di ba? Ayun, Yun ayun yung, oh, yun na yung paniniwala nila dahil wala silang patayan. wala silang batayan, wala silang tawag nito, nagsasabi na ganito yun, ganito yun. Nakita nila yung mga, kasi dati gano'n din sila Katoliko din sila. Pero walang na nagpapaliwanag sa mga gano'n. Di ba? Ngayon, yun naman ang pagkukulang. Pero Katoliko rin naman kami kasi nga, Ay, di ba? kasi sis, pag sinabing Catholic tayo, kasi hindi tayo pwedeng pumunta sa protestante. Kasi ang mga protestante, gaya ng Baptist, wala naman po kasi sa Biblia yan Ngayon, hindi po kung konting oras, isa po kasi ang tinayo ni Kristo na relihiyon. Sa 16-18 ng Mateo, yung congregation ng mga tao, yung iglesia. Ngayon, ang pinagbilinan ni Kristo na magtayo ng iglesia at binigyan niyang authority si Pedro. Basahin natin sa 16-18 ng Mateo. Sabi, o kay Pedro, 16-18, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sinong kausap si Pedro? At si Pedro, according sa apostolic tradition, siya yung unang papa sa Roma, nagkaroon ng apostolic succession, at hanggang ngayon, ang papa natin, si Papa Francisco, which is very biblical. Dahil wala naman ng ibang relihiyon na sinasabi sa 16-18 ng Mateo, pag pinatuloy natin, kahit ang pintuan ng Hades hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, yung samahan o kongregasyong itinayo ni Kristo hindi matitibag. Ano bang relihiyon yun? 1st century, 2nd century, 3rd century, Catholic Church. Patunay na ang Diyos nasa Catholic Church. Katunayan, i-clarify niya yun sa 28:20 of Matthew na ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Saan? Doon sa itinatag niyang iglesia. Doon sa congregation na itayo niya. Ngayon, yung Baptist Church, hindi relihiyon yun. Kinopia lang nila yon. Ang Baptist kasi ibig sabihin, nagbabautismo. Ngayon, doon sa interpretasyon ng mga Baptist na tinatawag na sila'y Baptist, mali. Dahil ang ibig sabihin ng Baptist ay nagbabautismo, gaya ni John the Baptist. Kaya ang Baptist, self-proclaim na nagbasa lang sa Biblia, ikinopya at sinabi na sila'y Baptist na mali. Dahil ang Baptist is a part of sacramental of the true church. And that is the Catholic Church. Why? Because the Baptist is baptism. Ngayon, saan? Ay, ang katulad ng iglesia, diba? Lagi nila sinasabi. Wala naman yan ng Katoliko kasi ang laging nababanggit ang iglesia. Tama. Pero yung paliwanag kasi na sa amin, syempre, ang iglesia, sa Bible, mga tao yun. Hindi siya simbahan or ano. Tama. Yun ang, kasi kami, kumbaga, napaliwanagan kami. Kasi, Diyan. tama ho yun. Kasi dalawa po ang ibig sabihin ng iglesia. Sa Greek, ecclesia. At pag itinranslate natin sa magandang balita Biblia, simbahan. Ibig sabihin, ang itinayo ni Kristo, simbahan. At iba ang definition nun, simbahan, which is the temple, simbahan, which is the members. Kompleto yun. Dahil yung simbahan, yun yung katawang sa Diyos ni Kristo at iisa lang ang tinayo niya. Na 1st century, 2nd century, 3rd century, hindi ang Baptist, hindi ang Iglesia ni Kristo, kundi ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Yung nagpapatuloy hanggang ngayon. Katunayan, ang kinatuparan niya, yung 3:11 ng Efeso. Ang sulat ni Apostol Pablo na inutos sa kanya ng Diyos, nasa panukalang walang hanggan ng kanyang iglesia. Ibig sabihin na nasa panukalang walang hanggan, ang connection nun is 28:20 of Matthew, na ako'y suma sa inyong palagi. Kaya nasa atin si Kristo, nasa Catholic Church. Ngayon, ang gawin nyo na lang po siguro, magkumpisal. Nasa Biblia rin naman po yun. Pero kasi ganito. Kasi di ba, tawag nito, sabi di ba sa Katoliko, tayo, lagi tayong pag nagkakasala ng isa. Kaya nga, di ba sa bagong tipa na nakalagay doon, yung taklob, di ba, halimbawa, ikaw, gusto mo lumapit sa Panginoon, pero hindi ka makalapit sa Espiritu, di ba? Kasi nga, di ba siya kalinis-linisan. Ngayon, bilang na nagpapako si Kristo sa krus, di ba? Ngayon tayo, nilinis niya. Di ba? Ngayon, ikaw, yung panahon kasi, nung panahon, bago ka makapanhid sa Espiritu Santo, di ba? Kailangan mo na, di ba, kung maraming kasalanan, kailangan mo magsunog. Di ba? Ng hayop, pinakamalinis na hayop. Kailangan yun ang ipapausok mo para patawarin ka. Pero sa ngayon, dahil si Kristo,
ibinabati yung anak, Mm. nagdusa dito para sa atin, di ba? Ngayon, kahit nasan tayo, pwede na tayong magdasal. Tama ho. Di ba? Tama ho. Kasi nga, yung kasalanan natin, tinubos niya. Ibig sabihin po pala, hindi na tayo nagkakasala. Nagkakasala Ayaw. tayo, pero, kumbaga, kaya nating humingi ng tawad. Hindi katulad nung panahon na kailangan mo pang gumamit ng mga hayop para lang. Maliwanag ko po Tatawa- yung tungkol tatawagan dyan. Pwede ka. ba maliwanag Oo. ko? Sige, para maliwanagan tayo. Tama po yun. Tinubos ni Kristo ang kasalanan natin. Kaso, yung kasalanan na yon, yung gaya ng nangyari kay Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo, uno tayo silang unang Timoteo, bagamat ng una, naging mamamusong, manguusig, kinahabagan siya ng Diyos. Sapagkat yung ginawa niya sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya, sa papaanong paraan siya nalinis. 22:16 ng gawa, bautismo. At hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Papaano? Bautismo. 28:19 ng Mateo, bautismo niyo sila, pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Therefore, yung baptism na tinuturo ng Biblia, matutupad yun sa tunay na iglesia. 12:5 ng Deuteronomio, dun sa takong pinili niya. At yung dakong pinili ng Diyos, physically speaking, 3 na kalawang kronika, may ribulto sa kabanal-banalang bahay. At bukod doon, ang may karapatang magbautismo, yung alagad. 28:19, 20 ng Mateo. Ngayon, tama, tinubos tayo ni Kristo. Saan? Yung mga nakaraan nating kasalanan. Ibig sabihin, may possibility pa rin tayong magkasala. 7:20 ng Ecclesiastes, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, di magkakasala. Ngayon, ang inutusan ni Kristo at binigyan niya ng authority, yung mga alagad, which is mga bishop. Ang Baptist Church, wala pong bishop eh. Wala pong obispo eh. Ngayon, sa 20:28 ng gawa, na kayo naman na ginawang mga obispo. At yung mga obispo na yon, yung sinasabi sa 20:23 ng 1 na ano? Sa lumang tipan kasi yung ano mo. Hindi, ano po, bagong tipan po itong binabasa natin sa 1:20-23 kasi yun yung ulat ni Apostol 1 na nakita at narinig niya kay Kristo, 1:3 ng unang 1. At ang inutusan ni Kristo yung mga alagad, which is mga obispo, Book of Acts, 20:28 ng gawa. Bagong tipan yun kay Pablo. Anong sabi? Sabi sa 20:23 ng 1, ang sabi ni Kristo dun sa mga obispo, mga alagad niya na hanggang ngayon meron, which is the Catholic Church. Ang sabi, sino mang inyong patawarin inyo. May subject of the sentence sa inutusan niya kung sino magpapatawad. Inyong patawarin sa lupa ay ipatatawad rin sa langit, which is kumpisal. Ngayon, tama, tinubos tayo ni Kristo. At alin yung tinubos niya? Sabi niya sa 20:28 ng gawa, yung iglesia ng Diyos. Sa Greek, Ecclesian Toteo. At according to CCC, Catechism of Catholic Church, that the Catholic Church. At ang mga bishop ng Catholic Church, yung mga pari ng Catholic Church may authority magpatawad. Dahil yung nasa 20:23 ng 1 eh, inutusan ni Kristo ang mga alagad hanggang ngayon. Na Pero ano? sa Bible, wala naman nababanggit na Katolik, diba? Meron po. Meron. Kasi ito kapatid, ano, ang pagbasa kasi ng Biblia ng mga apostol, hindi yung letra por letra. Wala rin tayong mababasang cellphone sa Biblia, pero may cellphone sa Biblia, nasa 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo, tatakan mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakbong paroot parito at ang kaalaman nilalago. Doon sa paglago ng kaalaman, yung context nun is cellphone. Kasama mga kotse doon. Letra por letra ba natin nabasa? Hindi. Ngayon, ang Catholic Church, meron sa Greek. Sa 9:31 ng gawa, nakalagay Ecclesian Kataholes. Ang ibig sabihin, universal. At ang ibig sabihin ng universal is Catholic. Therefore, yung iglesyang pinangangasiwaan ng mga apostol, itinayo ni Kristo hanggang ngayon ay hindi mapapanaigan, hindi matutumba, first century, at hanggang sa kasalukuyan, yun ang Catholic Church. Sa Greek, Ecclesian Kataholos. At yung mga obispo ng Katoliko, mga kaparian ng Katoliko, binigyan ni Kristo ng authority yun eh. Nasa 16:19 ng Mateo. Ang sabi, anumang ipahintulot niyo, mga alagad, sa lupa, ipahihintulot sa langit. At isa doon yung pagkukumpisal. 20:23 ng 1. Ang sabi, anumang ipatawad ninyo sa lupa, ipatatawad rin sa langit. Sino ko? Yung mga church fathers. It's very biblical po ngayon. Kung magbabasa tayong letra por letra, lalabag tayo doon sa pinangangaral ng mga apostol. Dahil kung ang mga apostol magbasa ng Biblia, 3:6 ng 2 Korinto, hindi sa titik. Pag sinabing hindi sa titik, hindi sola scriptura, hindi sa Bible lang nakabase. Kasi hindi naman iniwan ni Kristo yung Biblia eh. Ang iniwan niya yung iglesia, which is the, pag tinranslate natin, simbahan. Bakit? In 3:15 of 1 Timothy, the foundation and pillar of truth is the church. Pero ang Bible, ang siyang siya ang Nagagay. katibayan na nangyari yon, di ba? Tama O, po.
Kaya, siya yung kauna-unahan na gano'n sa atin na, ito yung ganito tayo. Hindi po, ganyan, ang ganyan. nauna po is church. Kasi, ang Biblia, ikinumpiled ng Catholic Church. Catholic Church po may buo ng Biblia. Unang-una, mga apostol, isinulat nila. Utos ng Panginoon, 14:37 ng unang Korinto, 1:3 ng unang 1. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Ngayon, nung namatay ang mga apostol sa nilibing, sa Catholic Church, si Soriano sa namatay, sa dating daan, siya sa nilibing, sa dating daan, si Manalo Lahat namatay. naman halos. Ngayon, ang mga apostol namatay sa nilibing sa Catholic Church. Therefore, ang mga apostol isa Catholic. Ngayon, nung namatay yung mga apostol, itinabi yung mga manuscript. Ngayon, nagkaroon ng selection, translation 405 AD. Ang nag-select at nag-translate at nag-canonize at nag-compile ng Biblia, sila Saint Jerome at Pope Damasus, which is a Pope at mga cardinals ng Catholic Church. Ibig sabihin, kung walang Catholic Church, walang Biblia. Bakit? Dahil nauna ang church eh. Ang iniwan ni Kristo, hindi Biblia. Ang iniwan niya, 16:18 ng Mateo, yung iglesia. At yung iglesia na yon hindi pananaigan ng hadis. Kaya ang Catholic Church, wala nang kagiba eh. Mga Pero, president. Sige po. Diba, ang church, bago na itayo, nakagawa na ng Bible. Hindi po. Yung Kasi sinabi, diba, alam wala pa pong Bible noon. Ang nakalagay po doon, Tanakh. In 4:6 of 1 Corinthians. Yung Tanakh is a Old Testament na ginagamit ng mga Hudyo noon. Ngayon, na-invento ang Bible, na nagkaroon ng salitang Biblia nung i-translate at ipin-reserve na ng mga paring Katoliko. Which is yung nag-invento ng salitang Biblia is ang mga Katoliko. Ang nag-preserve ng mga manuscript is a Catholic. Bakit? Dahil ang Biblia is a Catholic book. Ang iniwan ni Kristo ang iglesia. At ang iglesia ang magpre-preserve ng mga books. Bakit? In 3:15 of 1 Timothy, the church is foundation and pillar of truth. Ibig sabihin, ang haligit-saligan ng katotohanan ay ang church. Kaya sa church natin makikita ang katotohanan eh. At yung church na yun, isa sa palatandaan, hindi magigiba. Kaya ang Catholic Church hindi nagigiba eh. Mula pa sa panahon ng mga Kastila, panahon pa ng mga sinaunang tao. First century, panahon ni Kristo, itinatag ang iglesia. Second, third, fourth, fifth, hanggang sa kasalukuyan, nandun pa rin. Dahil tayong tinayo ni Kristo na hindi pa nanaigan ng Hades. Ngayon, ang Biblia, tama, solid truth. Pero ba solid truth, ang sinabi mismo ni Kristo na ipinasulat niya sa mga apostol, in 3:15 of 1 Timothy, the foundation and pillar of truth is the church. Dahil sa church na i-compile, at ang church ang nagpangalan sa Biblia para tawagin Biblia, hindi ang Baptist, hindi ang born again. Dahil ang mga born again, ang mga Baptist, ang pinanggalingan niyan, si Martin Luther. Si Martin Luther ay tiniwalag ng Iglesia Katolika dahil namusong. Kaya ang mga protestante, ang nagkalat ngayon, nasa hula ho yan eh. 24:24 ng Mateo. Sapagkat maraming magsisiparito. Ang Catholic Church ba nagsiparito? Hindi. Ang Catholic Church, 4th century na, itatag na. Yung mga nagsiparito, yung mga bagong denomination, which is Baptist, which is born again Christian, which is ang dating daan. Kaya ang dami ng mga sektang nagkalat ngayon dahil natupad yung sinabi ng Kristo. Kaya para malaman natin ang katotohanan, balik tayo sa simbahan. Magtanong tayo sa mga church fathers. Magtanong tayo sa mga binigyan ng authority ni Kristo. Dahil ang Baptist Church, search the founder, reload ka. Search the founder of the Baptist Church. Google. Kasi utos rin ho yan eh. Sa 8:8 of read the book of history. Basahin natin ang book of history. Sino ang founder sa Google ng Baptist Church? Kasi importante malaman natin ang founder eh. Ito. Sa Google. Saan? Ayan. Ayan natin. Ito. Ayan. Who founded... Galigulog sa ulo, ha? Ay, Brad, ito may hindi ng Google yan. Bakit? Data. Ayan. Ayan, dito. Sino ang founder? Ayan. Thomas Helwys. Yan ang founder ng Baptist Church, which is, kasunod siya ni Martin Luther. Ngayon, sino ang founder ng Catholic Church? Basahin natin. Ayan. Who founded Catholic Church? Nakalagay ay Jesus Christ. Dahil tayong tinayo ni Kristo ang Iglesia, hindi ang Baptist Church. Ngayong mga tatag lang pala sila ng tao, hindi tatag ng Diyos. Mananahan ba ang Diyos sa kanila? Sabi sa 17:24 ng Gawa,
ang Diyos ay hindi mananahan sa mga kongregasyon o sa mga simbahang ginawa ng tao. At yun ang Baptist, yun ang dating daan, yun ang Iglesia ni Cristo. Dahil buti isa lang nga. ang tinatag ni Cristo, Buti Iglesia nga kung Katolika. katulad ninyo yung mga Katoliko. Kaso sa kanila kasi iba na eh, diba? Kaya kami, katulad namin, hiwalay kami kasi nga, tulad ng pag-aano sa amin, nakikita naman namin yung mga tao, iba na yung ano nila, diba? Andun yung mga sumasamba na talaga, iba na talaga. yung gusto Ngayon, nila. hindi na po natin dapat pansinin yun kasi unang-una, 7:20 ng Ecclesiastes, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, di nagkakasala. Katunayan, dun sa 12 apostol, may isang Judas. Ibig sabihin ba nun, hindi na totoo yung tinatag ni Cristo? Totoo, dahil yun ang foundation of truth. Therefore, ang pagbabasihan pa rin natin, 7:7 ng 1, yung aral, hindi yung miyembro. Ngayon, kung may natitisod tayo sa mga ginagawa ng miyembro, mahina tayo sa pananampalataya. Yang sabi, 2:12 ng Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas, gaya ng pagdalo sa pagkakatipon. Kasi mahalaga yung sacrament. Yung sacramentals, ma-receive natin yun. Dahil yun ang apostolic tradition at apostolic teaching na itinuro ni Cristo sa atin. Gaya ng Eucharist, yung ostia, nasa Biblia yun. Ang mga apostol, 27 ng gawa. Unang araw ng San Linggo, nagkakatipon sila, nagpuputol-putol ng tinapay, which is the Eucharist. Ganun din kami. Very biblical. At yun, hindi simboliko ni Kristo, katawan ni Kristo. Kaya sabi niya, ito ang aking katawan. Kasi ang stand ng mga Baptist at born again, symbolic daw yun. No, that's not a symbolic. Totoong katawan ni Kristo yan. Hindi, di ba? Sacrament. Kasi sila, di ba, katulad ng tinapay din yung ginawa niyang pare. Tama po. O, di ba? Paano mo masasabi? Yun mismo yun. Okay. Simbolo. Basahin natin ang sinabi ni Kristo sa Mateo. Sabi niya, ito ang aking katawan. Yung subject of the sentence sa sinasabi niya, aking, which is the Eucharist. Ngayon, nagpapatuloy yun hanggang ngayon. Bakit? 15:2 ng unang Korinto, dahil sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Alin? Yung mga apostolic tradition. Yung mga katuruan, yung teaching sa simbahan. Katunayan, merong milagrong nangyari. Ito. Yung ostia, yung Eucharist is naging laman na literal ni Kristo. Nasa history ito, basahin na si Google. Yan, yung nangyari sa France. Kasi ito importante eh. Natin. Search natin. Kasi malubot yung buka po. Ayan. Malubot na eh. Ay, malabo na. Opo. Labuhan ko po. Ayan, Holy Eucharist. Ayan, turn to flesh. Saan nangyari ito? Ayan, refers to belief, particularly within the Catholic Church. During the Eucharist, the bread and wine are transformed into actual body and blood of Christ. Therefore, natutupad talaga yung sinasabi ni Kristo na ito ang aking katawan. Kaya importanteng ma-receive natin yung Eucharist. Sa born again, walang nangyari nun eh. Sa Iglesia ni Cristo walang nangyari kasi skyflex yung sa kanila eh. Talagang ito yung apostolic tradition tinuturo ng Biblia. Dahil isa lang ang katotohanan. Yun ang simbahan. At ang simbahan na po ang Biblia. Pinasulat ng mga apostol. O ngayon, saan nakalibing ang mga apostol? Ayan na, basahin natin. Where Saint Peter ayan, saan nakalibing? Ayan, sa St. Peter's Basilica, Vatican City. Yung Vatican City, yung sentro ng Roma. Yung sentro ng Roma, lahat yun Katoliko, nandun ang Santo Papa eh. Kaya ang Catholic Church talaga, magsuri po kayo kasi siguro, maganda makausap po rin yung pastor. Para, ayun, pwede kami mag-friendly discussion. Ay, utos naman yun. Maganda yun. 3:15 ng unang one. Kasi, po talaga eh, mahirap po talaga maligaw sa religion, tsaka magpaniwala basta-basta ngayon. Ayun, papanalangin na lang natin. Kailan po ba sila nandito? Hindi ko, kasi pag Sabado, nagba-Bible study kami ng Dito, mga dito. bata. Doon sa kabila, kasi baha dito eh. Dati dito. Kaso doon sila ngayon kasi nga gawa nga ng baha. Yun sa may malapit sa sunog. Ayun, maganda ho yun. Nagkausap kami. Kasi ang dami ng pastor na nakausap natin eh, no? Sobrang dami na. Nakakatuwa naman ang galing bumuwag sa ulo. Ako hindi pa makasaulo ng Bible. Isang taon pa lang ako din. Ayan. Bali kailan mo kayo nasama dun sa baptist? Bali, isang taon pa lang. Wala pa siguro.
Mga April yata ako nag-umpisa doon. Ayun. Ako dati rin akong dating daan, tsaka INC. Kasi Sabi nga ni Ronnie, si Bunso daw, dating daan na. dating daan. Hindi nga alam, nagmumura yung niya. Si Soriano pala, mura yun eh. Hindi nga pala. Nagmumura yun, sabi. Saka si Iglesia. INC, pa yan. Kulto yan. Oo. Ay, ayun, maganda. Magsuri ho tayo sa totoong pananampalataya. Kasi wala Ba't dapat pinangangaralan mo nanay mo? Sinasama mo sana. Pwede. Pero maraming ginagawa yun. Pinakula ko may kaya ka doon. Yari ka doon. Oo, ganoon. Anong pangalan mo nung pastor niyo doon? Si Israel Forbes. Tag-ibang bansa. Hindi, taga taga dito. Taga Parañaque. Pero galing ang MCMI, born again, sa kami. Bali, ang main sa Australia. Australia. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng hint. Sa Australia. Ngayon, ang dami, di ba? Ang dami yung denomination ng born again. Sabi ng lola ko, lahat ng iglesia, di ba? May branch na rin mga iglesia. May kabanal-banalan, MCGI. Oo. Diba, ilan na sila? Ang Catholic naman, meron na, tawag na to, El Shaddai. Ayun, hindi naman po kinoconsidered na church yun. El Shaddai. Diba, pero sa church naman din na Katoliko ginagamit yun. Hindi. Hindi, ganun ako dati. Mga El Shaddai. Tsaka yung mga yung Sa Cavite, kay Periol. ang El Shaddai, nandun din sa simbahan ng Katolik. Kasi, ewan ko kung ano naman nabago doon. Kasi hindi rin naman ako nagtagal doon. Kasi parang naano rin naman. Pero dito ako parang naliwanagan sa Born again. Ayun, maganda mag-usap po kami. Friendly discussion mo ng pastor. Mas maganda yung gano'n. Kasi diba? Kasi kami, may umano na rin sa amin na tawag nito, evangelical. Mga evangelical. Nag-ano sila. Parang nag-ministry silang dalawa. Gano'n. Ngayon, kasi parang nakakaguliat yung kabila, kaya parang nagano yung isang evangelical sa amin. Tapos ngayon, Ayun, maganda. saan kayo dadaan yan? Diyan? Dito, Layo. siguro. Saan ka ba? Sa Pamil? Diyan mo sa Dimaranan. Sa Dimaranan lang. Ayun. Buti, Bunso, pumapayag si mamo mo na 1 linggo kang wala. Opo, napain mo. Napay. Naabot-abotan ko ng pera. Mapayag? Opo. Gawa Ay, ng naabot. pwede yun. Pag minaabutan mo talaga. May nag-ano ka sa amin yung discount. Sponsor. Oo. Pag ganun, papayag yun. Wala po ba kayo natanong? Wala naman. Yung tungkol dun sa Brad, yung Saan? alay lakad, di ba walang araw sa Katolik? Wala, hindi yan. Pero kung i-consider natin as apostolic tradition, pasok yun. Dahil mayroong tradition ng sinasabi sa Biblia na itinuro sa kanila ni Kristo eh. In 2 Thessalonians 3:6, that the tradition that received us. Ibig sabihin, may tinanggap ang mga apostol, may tinanggap yung mga unang Kristiyano na tradisyon. Alin yun? Lahat ng ginagawa ng Catholic Church. That is apostolic tradition. That is sacramental. That is a teaching of our Lord Jesus Christ na sinasabi sa 15 ng unang Trinito. Kaya lahat ng aral ng Katoliko, very biblical. Ang nangyayari lang kasi sa atin, ayun, parang naakay. Kasi pinagtaunan ni Apostol Pablo yun dahil panahon pa lang nila, marami ng Antikristo eh. Nasa 2:18 ng unang Juan. Ang sabi, munti kong mga anak, itong huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ibig sabihin, maraming mga darating. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Sobrang dami na, lalo na ngayon. Nagsisulputan ng mga sekta. Antikristo, ibig sabihin hindi naniniwala. Kontra sa aral ni Kristo. Oh. Yun rin ang Pero definition. bakit naman yung born again, hindi naman anti? Antay po. Paano mo nasabi? Unang-una, hindi daw kailangan ng relihiyon para maligtas. Paano ganun hindi talaga? Kailangan natin. Kasi ang ibig sabihin ng relihiyon sa Yun ang Greek, sinasabi sa amin. ito, paliwanag po natin yung para maliwanagan. Ang ibig sabihin ng relihiyon sa Greek, triskia. Ang ibig sabihin, to congregate, to worship. Ang ibig sabihin ng triskia o relihiyon, pagsamba. Paano hindi ikaliligtas yung pagsamba? Utos na sumamba. At ang utos, 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan ay siyang maghahatid sa atin kay Kristo. Yung kautusan, at isa dun sa kautusan, yung triskia o ang relihiyon.
At ang ibig sabihin ng reliyon ay pagsamba. Utos ba na sumamba? 3:15 ng unang Pedro, inyong sambahin si Kristong Panginoon ng buong puso. Utos ba yun? Utos. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Triskia. Anong ibig sabihin ng triskia? Relihiyon. Therefore, ikaliligtas ang relihiyon. O ngayon, hindi kinukonsidered ng born again ang relihiyon, ikaliligtas. Therefore, itinatakwil mismo nila yung sinabi ni Kristo. At kung tinatakwil yung salita ni Kristo, 12:48 ng 1, Antikristo. Ayun ang ibig sabihin ng Antikristo. Kontra sa lahat ng aral ni Kristo. At isa doon, yung ipinangaral ng mga apostoles, yung ipinangaral ng mga apostol na relihiyon. 1:27 o 26 ng Santiago, ang dalisay na relihiyon. Therefore, may tinuturong mga apostol na dalisay na relihiyon. At yun yung itinatag niya, 1st century. At yun ang Catholic Church. Kaya, kailangan rin natin ng history, theology, ayan. Ang evangelical nga, nag-aral siya ng history. Ayun. Kaya makikita rin natin sa history. Who's the founder of Catholic Church? Ito na, nasa encyclopedia. Nasa volume 1. Nasa page 221. Ang sabi, the 2,000 years ago existed church which have a 120 person, that society is founded by Jesus Christ. Ano ba yung umiral ng 1st century? Catholic Church. Ayon rin sa mga Bible scholars, yung tinutukoy sa 16:18 ng Mateo, nasa 2:44 ng Daniel, na bayan ng Diyos na hindi magigiba, yun ang Catholic Church. O kaya ang Catholic Church. Sabihin, lahat ng inaano mo, kahit walang nakalagay na Catholic yung tinutukoy doon. Catholic, letra for letra. Isa Catholic Church ang Pwede rin nakalagay. mo sabihin ng born again na yung tinutukoy doon ay born again. Mali. Dahil tuturo ko sa inyo, ang born again kasi, 3-5 of 1, yun yung ipinanganak sa tubig at spirito. Yun ang born again. Ngayon, kinukuha ng mga born again Christian yung talata na yan para palabasin na sila yan. Ngayon, lalabas niyan, self-proclaim. Dahil yung born again, yun yung ipinanganak sa tubig at spirito na itinuturo si Kristo. Ngayon, yung pagkapanganak sa tubig at spirito, na narong interpret ang born again, Pananganak sa tubig. ipinanganak sa tubig at spirito. Basahin natin, bro. 3:5 dyan. Ayan yung kinasabi, yung kiniklaim ng mga born again. Official doctrine niya, kasi inaral ko lahat yan eh. Dating daan, Iglesia ni Cristo, born again, Baptist. Yan. 1, no? 1. Ito, sabi sa 1. Ito. Sa 1. Nasa ng 1? 1, 3, 5. Ito ang sinasabi. Ayan. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao'y ipanganak sa tubig ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa karyan ng Diyos. Ngayon, sa English niyan, verily, verily, I send to you, unless the man to be born again. O, kaya kami yan, born again kami. Nasa Biblia, mali. Dahil ang definition ng born again sa Biblia, yung pagkapanganak sa tubig at Espiritu. At yung pagkapanganak sa tubig at Espiritu, yun ang bautismo na ikaw huhugas ng kasalanan. 22:16 ng Gawa. Ang sabi, at narito, magtindig ka, ikaw'y magbautismo rin. At hugasan mong yung mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Paano? 28:19 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, yumaon kayo sa bawat bansa't gumawa ng alagad, at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yung bautismong tinuturo sa Biblia, yun yung pagkapanganak sa tubig at Espiritu, which is yung pagiging born again. Ngayon, saan magaganap yung totoong bautismo? Sabi sa 12:5 ng Deuteronomio, dun sa dakong pinili ng Diyos, yung kanyang tahanan. Yung tahanan ng Diyos, sa 3:15 ng unang Timoteo, na dun dapat tayong magbautismo, according to CCC, is the Catholic Church, the foundation and pillar of truth. Therefore, yung tunay na born again sa Biblia, yung mga kaanig sa Iglesia ng Diyos, which is the Roman Catholic Church. Hindi yung nag-self-proclaim lang, nagtaas ng kamay, tinatanggap mo ba si Kristo bilang personal tagapagligtas? Unang-una, wala naman sa Biblia ang personal savior. Si Kristo, tagapagligtas ng katawan, 5:23 ng Efeso. At yung katawan, 1:18 ng Colosas, yung iglesia, which is the church that founded by Jesus Christ. Kaya utusan ng religion, dahil ang ibig sabihin nun is religion, congregation. Ngayon, alin ba yung tinayo yung religion? Ano ba yung church na tinayo niya? Yung 1st century AD, yun ang Catholic Church. According sa history, dahil utos yun. 8:8 ng Job. Read the book of history and see. Kaya yung born again na tinutukoy sa Biblia, yun yung pinanganak sa tubig at spirito o nabautismuhan sa tunay na iglesia o dakong pinili ng Diyos. At isa doon, o isa sa patunay nun, yung bahay ng Diyos o yung kabanal-banalang templo ng Diyos na dakong pinili ng Diyos sa 2 Chronicles 3:10 ay mayroong rebulto. Merong sacred image. 19 ni Jesus, diba? hanggang 21 ng Isaias,
Mezabe. Ngayon, bakit may mga santos? Utos rin. Nasa 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay o yung ginawang banal sa ibang translation at yung ginawang banal, yung mga nangamatay. Yung ginawang banal yun, inaring ganap ng Diyos yun eh. 8:33 ng Roma, sulat ni Pablo. Ang sabi, sinong magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Yung inaring ganap ng Diyos, yung mga nagtagumpay, yung mga banal, kasama si Maria, kasama sila Elias, kasama sila Moises, sabi sa hula, sa 3:12 ng Apokalipsis, yun ay gagawin niyang rebulto sa kanyang tahanan. Oo nga, kaya nga sabi ni Pastor, kahit ikaw, pwede ka maging santo. Dahil kung ikaw, katulad niya nila, yung Mama Mary, di ba? Tama. Tao ka rin. Tama. Magiging santo ka, pero iba ang Panginoon. Di ba? Ang Panginoon, si Jesus Christ, di ba? Pero sila, mga santo-santo lang. Sino ba yung santo? Mga rebulto, di ba? Ng Katoliko. Mga santo sila. Sabi nga, di ba, katulad ni Padre Pio, di ba? Tao siya. Pero, ang Ama at Anak, Espiritu Santo. Di ba? Ang ibig sabihin kasi ng santo, banal. Banal siya. Ngayon, Yun lang. ang may karapatang magpabanal sa atin, ang Diyos, 8:33 ng Roma. At dun sa isa, sa pamamagitan ng Diyos, inutusan niya yung mga alagad. Kaya nga ang sabi sa 16:19 ng Mateo, anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya ang Vatican o ang Church ang may karapatan. Dahil yun ang inutusan ng Diyos, binigyan ng authority ng Diyos. Dahil makakausap mo ba Diyos ngayon? O ikaw, santo ka na ngayon. Hindi nasasagot ng Diyos ngayon eh. Dahil nagsalita lang ang Diyos, uno-uno ng Hebreo sa mga propeta, sa mga apostol. At pinagsaling-saling sabi, nagkaroon ng apostolic succession na si Pedro naging unang papa sa Roma hanggang kay Papa Francisco, sila ang binigyan ng authority. Nasa 18:19 of Matthew, na anumang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya dumadaan sa canonization yan eh. Yung pagiging santo. Kung meron bang supernatural. Hindi yung, santo na ako, sabi ng Diyos. May sinabi ba sa Diyos? O saan mabasa? Merong church. Dahil yun ang foundation, pillar of truth na kinakasihan ng Diyos. Katunayan, 2:13 ng Pilipos, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Sino kausap? Mga apostol, mga alagad. At ang mga apostol, kaalib sa Katoliko. Dahil nakalibing sila sa Catholic Church. O parang si Soriano, namatay sa nilibing. Nilibing sa mga kamiyembro niya, sa dating naan. Ang mga apostol sa namatay sa Catholic Church. Bakit? Catholic Church kasi sila. At ang ibig sabihin ng Catholic Church, universal. Meron sa Biblia, gaya ng pinasa ko sa 9:31 ng gawa, o Acts 9:31 sa Greek, Ecclesiang Kataholos. Ibig sabihin ng Kataholos o Catholic is universal. Ibig sabihin ng universal, kalat na. Dahil wala namang iba. Sa North Korea, wala namang Baptist doon. Catholic lang nga nandun eh. Sa Antarctica, wala namang Baptist doon. Catholic lang nga nandun. Dahil natutupad yung sinasabi ni Kristo na yumaon kayo sa bawat bansa. At wala nang ibang Christian denomination na 1st century, 2nd century, 3rd century, hanggang sa kalukuyan na umiiral kundi ang Catholic Church. Patunay na sa Diyos at sumasa atin ng Diyos. Kaya kung magsusuri tayo, malalim kasi ang doktrina ng simbahan, 2,000 years ago eh. Yung iba, ginagawang simple lang ang kaligtasan eh. Binabasa nila John 3:16 to 8 verse 9 of Ephesians. Alam ko binabasa nila, wrong interpretation. Dahil malalim ang doktrina. Ang kapal ng Biblia. Kaya hindi lang ganun kadali yung kaligtasan. Sabi, tinubos ni Kristo mga kasalanan. Save na tayo mga kapatid. Mali. Dahil pag sinabi mong save ka na ngayon, sabi nga nila Apostol 1, 3:2 ng unang 1. Ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ibig sabihin, hindi pa nila alam kung ligtas sila, hindi. Aling pinagbabatayan nila? Yung apostolic tradition, yung church, yung kautusan sa church. Dahil yun ang ikaliligtas. 15:2 ng unang Korinto. Kung matsaganin ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano yung pagsampalataya ng walang kabuluhan? 2:26 ng Santiago, yung pananampalatayang hiwalay sa gawa. At itinuturo ng born again, hindi na daw ikaliligtas ang gawa. Mali. Dahil sabi sa 2:26 ng Santiago, sapagkat kung paanong katawan ng walang spirito'y patay, gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. Therefore, gagawa tayo, susunod tayo. Saan magaganap? 3:15 ng unang Timoteo, yun ang dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, 3:10 ng ikalawang kronika, mayroong mga santos, mayroong mga sacred image na sinasabi sa Greek, mezabe. At wala nang ibang Christian churches ng kundi ang Catholic Church. Kaya, ayun, magsuri rin po tayo siguro.
pagbulay-bulayan natin. Oo, kasi hindi pa rin naman ako masyado nakakaano na sa ulo. Lalo sa ulo, hindi ako makakaano sa ulo. Ano? Ang lalimig sa ulo eh. Lalo pa pag English. Kaya kung buso, mag-aral ka naman. Yari Para ka. kahit yun sa English, makarita mo siya oh. Pares lang ba kayo ng tinapos? Oo po. Oh. Saka, di ba? Sabi nga, kailangan, kung ganyan kayo, maging masunurin kayo sa magulang. Kaso, Ganun. Umpisa na yan, syempre, kasama na yun sa ano. Kaya dapat, kung gaano mo mahal ang magulang mo, ganun din ang ano sa Panginoon sa'yo. Diba? Sabi nga, pag mahal mo yung magulang mo, ganun din ang Panginoon sa'yo. Kasi, yun ang kasama sa kautusan, diba? Yun. bigyan mo yung magulang sa